Maalam na pagbati Pilipinas. Nahirapan ka rin bang sumakay sa jeep this week dahil sa transport strike? Hindi lang sa Metro Manila ginawa ang tigil pasada. May mga syudad din sa iba pang bahagi ng bansang jumoin sa transport strike. Pero bakit nga ba ikinasa ang pambansang tigil pasada? Hindi pa rin kasi inaatras ng LTFRB ang guidelines na inilabas nito na nagsasabing hanggang December 31 lang ang franchise consolidation ng mga pampublikong jeep. Sa ilalim ito ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi na makakabiyahe ang mga jeep na hindi nakapaloob sa consolidated franchise ng kooperatiba o korporasyon. Para sa grupong Piston, isang forma ng pag-agaw sa kabuhayan ng mga driver ang franchise consolidation dahil mawawalan sila ng individual na prangkisa. Pag sinurinder mo yung prangkisa, ay wala ka ng authority, wala ka ng karapatan na makapagserbisyo sa ating mamamayan. Anong gagawin mo sa unit mo? Wala ng prangkisa, hindi mo na magagamit siya, hindi mo na siya mapapaghanap buhay. Sa datos ng LTFRB, aabot pa lang sa 65% ng PUVs ang sumailalim sa franchise consolidation. Ang natitirang 35% o higit 69,000 individual franchise holders ay posibleng hindi na makapasada pagsapit ng December 31. Ayon sa mga driver, napakabigat para sa kanila ang proseso ng franchise consolidation. Una raw, ang mahabang listahan ng requirements para rito, kabilang na ang pagpapatunay na kaya ng isang bagong tayong kooperatiba o korporasyon na sumailalim sa PUV modernization o pagpapalit ng mga unit ng traditional jeepney para maging e-jeepney. At hindi biro ang presyo ng modern jeeps, mga B! Ayon sa Piston, nagkakahalaga ng 2.4 hanggang 2.8 million pesos ang kada unit ng modern jeepney. Malayo sa halaga ng traditional jeepney. Actually, halos kapresyo na rin ang SUV na minamaneho ng mayayaman. Paano yan ma-afford ng karaniwang driver? Dahil sa big-time gastos, malalaking operator at kumpanya nga lang daw ang kayang sumailalim sa franchise consolidation. May mga samahan nga ng jeepney drivers na sinubukang sumailalim sa franchise consolidation. Pero kahit napagastos na sila ng libo-libo, wala pa rin silang napala. Kami po ay sumubukan sumunod. Sabi nila walang gastos. Kami po ay nag-consolidate. Gumastos ko po kami pati bank statement, nagdeposito kami sa bangko para i-present sa kanila, seminar, etc. LGU license, lahat kinuha namin. Kaya po kami gumastos ng medyo malaki. Pero pagdating namin sa LTFRB, ano sabi ng LTFRB? Hindi po pwede, may nauna na sa inyo. So, hindi open para sa lahat. Open lang para sa mayayaman o nakauna. At hindi natatapos sa franchise consolidation ang kalbaryo ng mga driver. Dahil required silang bumili ng pagkamahal-mahal na modern jeepneys, nababaon ang mga driver at operator sa utang. Maraming pumasok sa kooperatiba na talaga namang dumadaing, at dahil sabi nga nila, nung panahong sila ay traditional of jeepney, yung kanilang hawak, ay nakakapagpaaral pa sila ng kanilang mga anak, may kita sila pagdating ng hapon. At sa ngayon ay ang isang malaking problema nila ay pumasok sila sa modernization, ay mali yung kanilang pinasok at sila yung nagsasabi na talagang pagpatay doon sa kabuhayan ng mga operator. Malinaw raw na dehado ang jeepney driver sa ganitong programa. Kaya naman kahit nag-transport strike at hirap sumakay, gets daw ng ilang commuter kung bakit naglunsad ng tigil pasada. Lalo na't sa pag-phase out ng traditional jeepney, nakaambaring tumaas ang minimum fare ng mga pasahero. Sa oras na ma-phase out yung mga jeep, hindi lang yung kabuhayan ng mga tsuper yung maaabala, kundi tataas pati yung pamasahe ng mga pasahero like yung mga workers, mga students, pati tayo parang naaagrabyado sa sinasagawang jeepney phase out. Kaya itong isinasagawang transport strike or pagwewelga sa kapakanan ng mga jeepney drivers, hindi siya abala for you. Paglilinaw ng mga tsuper, hindi sila tutol sa pagmodernisa ng sistema ng transportasyon basta't ang publiko ang totoong makikinabang at giginhawa at hindi ang iilang korporasyon. Wala pa mang programa ang gobyerno sa usapin ng pagsasaayos ng ating public transport. Almost 78 years na tayo nagre-rehabilitation
ng ating public transport. Ang sinasabi natin sa gobyerno, sige, kung gusto nyo ayusin ang ating public transport, bakit hindi rehabilitation?